Amen? Sabi nga sa katangan nila, ang kailangan ko ay ang kailangan ko ay kalakasan mo, at kagalakan ko ay kalakasan din po natin. Amen? No, sa Panginoon. Kaya dapat po tayo lagi masaya. Amen. Lagi po tayo masigla. Kasi alam nyo, tinitignan ng Lord kung gaano tayo masaya sa Kanya. Alam niyo po ba, ang Diyos po ay mapanibubuing Diyos. Sa totoo lang, sa buhay na to, ang Diyos lang po may karapatang magselos sa buhay ng isang tao. Amen? Kasi siya ang lumikha sa atin. Wala po tayong utang na loob, no? Hindi po utang yung ating po mga buhay doon po sa ating mga amo, sa ating mga kaibigan, sa ating, amen? Bagamat ang ating, nagpapasalamat tayo sa buhay ng ating mga magulang, pero number one, na dapat po tayo magkaroon ng utang na loob ay sa Diyos. Amen? Dapat ang ating pong lakas, ang buong nating kaisipan, ang buong nating kaluluwa, ang buong nating puso ay dapat nakatuon, nakapokus, nakaalay po sa Diyos. Kasi tinitignan ng Diyos kung masaya ka ba sa Kanya. Tinitignan ni Lord kung alam mo yun, kung mapayapa ka ba sa Kanya, tinitignan niya. Amen? Kasi pag nakikita ng Lord na hindi ka masaya, lalo sa pagdalo mo, sa pag-ate mo, sa pag-awit mo, sa pag-sayo, pag nakikita ni Lord, alam nyo, hindi natatouch si Lord sa ating mga buhay at hindi darating ang mga pagpapala at pangako ng Panginoon. Amen? Kaya alam nyo, di ba sa labas, nakadepende ang ating pong sipag. Nakadepende ang ating mga sahod, nakadepende ang ating pong kinikita, nakadepende sa ating mga sipag na ginagawa sa labas, sa loob ng church. Ang tinitignan naman po ng Lord yung ating mga suffering, yung ating po mga sacrifice, yung ating po mga pagtitiis, ang ating po pagtsatsaga, at doon po nakabase si Lord kung paano tayo pagpalagi. Palapanan na natin si Lord. Bago po mag-proceed na sa mga sa simple, sa maikli pong pangako ng Lord, magpapasalamat po ko. Last week, hindi po ako nakapagpasalamat kasi nung ako pinag-exhort, hinihingal ako eh. Amen? At ibinigay ko rin po sa inyo yung time na mapagpasalamat po kayo sa Panginoon. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Lord, no? Alam naman po natin na last week po ay banal na hapunan. Amen? Maraming tumalo. Amen? Nagpapasalamat po sa Lord dahil kahit sa maikling panahon lang po amin pong pag-practice, pero grabe. Amen? Grabe po ang pagsama, grabe po no, ang kabutihan ng Panginoon na nagampanan po namin yung pinaka-the best na pag-awit at pagtugtog. Na-bless po ba kayo last week? Amen. No, nakaka-bless, nakaka-touch na alam mo minsan, lagi ko sinasabi, minsan lang po natin maranasan ng Lord. Madalas, di ba, minsan lang, Sunday lang, pag dumadalo tayo sa presensya lang po ng Panginoon, nararanasan po natin yung Kanya po ng pagsama. At sa ito, yun lang po, pinagpapasalamat po sa Lord dahil naging matagumpay po ang ating pong banal na hapunan, higit sa worship team, ikaw na nagtyaga, nagtiis, nag-ensayo po no, para sa Panginoon. At yun po, inalay po natin sa Lord dito sa tayo. And, at ngayon po, tayo po dadako po no, sa maikli pong pangako. Ready na po ba kayo, mga bata? Huwag po kayo maingay dyan. Ready na po ba ang mga puso? Amen. Handa na po ba ang inyong mga pandinig? Amen. Sa Panginoon. Alam niyo, church, kahit sino pong nakatayo sa harap, dapat po natin mapakinggan. Amen. Dapat po tayo makapukus dahil ang Diyos po ang nagsasalita sa mga tao. Amen. Amen. At basahin ko po sa aklat po ng awit, chapter 128, verse 1 to 4. Makipagbukas po ko sa inyo sa simple pong pangako ng Panginoon na I believe in my heart na may sasabihin dakilang bagay, dakilang salita ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa awit, chapter 128, verse 1 to 4, na ang sabi po dito, ang bunga ng pagsunod. Alam niyo ba, church, na lahat po talaga natin ginagawa sa Panginoon, may reward yan. May pagpapala, meron po talagang bunga, may resulta po lahat ang ginagawa natin sa Lord. Na ang sabi ng salita ng Diyos, mapalad ang bawat tao na sa Panginoong Diyos ay may takot. Ang maalab ang maalab na naisip sumunod sa kanyang utos. Verse 2, kakainin niya ang bunga ng kanyang
pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya't maunlad ang pamumuhay. Ang sarap. Verse 3, sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Verse 4, ang sino man kung sa Panginoong Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalat. Napakasulit ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Church, sa English naman, ang sabi ko, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings, and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful, amen, within your house. Your children will be like olive around your table. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Kaya pakado natin muli ang pagbabasa ng salita ng Diyos, Church, na napakasarap na mabasa, marinig na ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay meron po talagang mga pagpapala. Meron po talagang na balik. Meron po talagang resulta. Kaya kanina, di ba, may nagpatotoo. Sabi nga, di ba, sa ating pagbabasa ng Biblia, meron po talagang nangyayari na gaganap. Meron din po sa ating mga buhay. Na sabi ng salita ng Diyos, mapalad o pinagpala ang bawat tao daw po na may takot sa Diyos. Alam niyo po ba ibig sabihin na may takot? Yun po, dalawa po ang kahulugan na may takot sa Diyos. Yun po yung gumagalang at sumusunod. Na ibig sabihin na kung tayo daw po merong maalam na naising sumunod sa kanyang mga utos, ay dapat po meron po tayong paghihirap sa kanya. Meron po tayong ginagawa. Kasi sabi doon, ang pangako ng Diyos, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ano po ba yung mga paghihirap natin sa loob ng church? Diba? Ano po ba yung pinapagawa sa atin ng Lord? Sa loob, sa Diyos, diba? Magbasa ka ng Biblia, manalangin ka, dumalo ka. Nang sabi ng salita ng Diyos, yan daw po lahat ng paghihirap natin, pagsasakripisyo na dapat ngayon, di ba nagtatrabaho tayo? Dapat ngayon naglalaba tayo? Dapat ngayon may ginagawa tayo sa loob ng tahanan. Pero church, naghirap ka, dumalo ka, umatin ka sa Panginoon. Bakit? Kasi alam mo na dapat mong sundin ang Diyos na may-ari na pinagkautangan mo ng buhay. Amen. Alam niyo church, isang bagay lang po na naunawaan ko sa Panginoon. Paano tayo pagpapalain? Paano nga po pala darating ang maraming pagpapala, ang maraming pangako ng Diyos kung sa church pa lang, hindi ka na makarating? Amen? Na sinasabi ng salita ng Diyos, ang lahat daw po, ang blessings, and prosperity will be yours. Kung makita ng Panginoon na lumalakad ka sa pagsunod. Ito na may pagsunod, di ba? Yung pagdalo, yung pagbabasa ng Biblia, yung pananalangin, yung pagdalo ng all time, pati, alam niyo po ba naalala ko, nung aking pong bata pa lang po sa Panginoon, naalala ko siguro mga 12 years old na po ko. Si Mami pa lang po nag-aantay sa aking mga youth. Ang turo sa amin, lahat ng ginagawa niyo sa Panginoon may reward dyan. Ganun din po ngayon, church. Na lahat po nating mga paghihirap sa Panginoon ay kakainin, kapakinabangan, may resulta, may reward, may gantimpala, may pagpapala. Lahat natin ginagawa. Nung ako po'y 12 years old, alam nyo, sumibo na tayo sa Panginoon, naramdaman na natin ang first love. Ang turo sa amin dati, lahat namin ginagawa may pagpapala. Kaya nga po ako may mark eh. Ito may mark po kung ano dito, may peg na po dito, alam nyo. Kasi noon, ang sabi po ng mga pastor, pag kayo laging on time, lagi kayo nasunod, lagi kayo nag-aayos ng upuan, naglilinis, nagbuhugas ng pinggan, nagwawalis, alam nyo, may reward, may pagpapala daw po sa lahat ng yan. Eh ako noon, nung ako bata pa po, ang gamit pa lang po namin na tubig bomba, alam mo yung poso, sa sobrang madali ko noon, bata pa lang po, ayaw ko na talagang nalilig. Kasi sayang yung mga salita na dapat
Mamapa ko, alam niyo, nung panahon na aming youth, merong isang kubo doon. Lagi namin yung huhugasan. Lagi na, di yung kubo yung laman ng kubo, yung mga plato. Talagang, alam niyo, nung panahon na aming kabataan, nung panahon na aming bata, kami po nagwunahan. Ngayon yung pinag-inuwan mo na yung hugasan mo noon. Alam niyo kung bakit po. Naniniwala ko kung bakit hanggang ngayon ginawa ng Diyos na boss. Di ba? Hindi mo tayo nagtatrabaho. Yan po inaamin natin, kinakain natin yung ating mga paghihirap sa Panginoon. Hindi tayo inayaan ng Lord. Amen, na magtrabaho kasi ang nais ko po, huwag akong nawala sa gawain ng Panginoon. At yun din po sinasabi ni Lord, kakainin mo, papakinabangan mo yung ginagawa mo sa Kanya, yung paghihirap mo. Dere na, no? Dati kami, no? Nagkukunahan kami kasi lahat po, maging sabi po talaga ni Jesus Christ yan, sa Matthew chapter 6 verse 1, pagkaingatan ninyo na huwag pakitang tao. Ano ba yung pakitang tao? Nagwawalis pag may nakakita. Mag-aayos ng upuan pag may nakakita. Mag-aayos ng upuan pag sinabi mag-aayos na ng upuan. Uy, ng Panginoon. Noon, nung panahon po namin, walang nagsasabi sa amin, magbukas ka. Walang nagsasabi sa amin, mag-ayos ka ng upuan, maglinis ka. Purihin ng Panginoon. Sabi ko nga po, mapagod po mga naglilinis ngayon sa church. Kasi noon, yung CR namin, puro purak. Umaangat pa yung tubig doon sa... Ay! Pero God is no church. Naniniwala ako na lahat ng ginawa ko ng 12 years old pa lang ako, inaani ko po ngayon. Ganun din po kay church, yung ginagawa niyo sa church, yung ginagawa niyo pag-ayos ng upuan, pag-umalis, pag-uhugas, pagdalo ng on-time, pagdalo sa lahat ng gawain ng Panginoon. Church, maniwala kayo sa salita ng Diyos. Matthew 6:1, may gantimpala. Kung hindi po tayo pakita ng tao na sumusunod sa tungkulin na ginagawa natin sa church. Amen! Amen? At sinabi ng salita ng Diyos, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Will be yours. Talabitin mo yung katabi mo, sabi mo, will be yours. It will be yours. Ano po ba sa Tagalog na it will be yours? Sa Tagalog? Magiging sa'yo ang lahat ng mga pagpapala, ang lahat ng mga katagumpayan sa buhay, ang lahat ng kapayapaan. Kaya nga lang yung church, ibahin niyo po yung trabaho niyo sa labas sa trabaho niyo sa loob. Sa labas, ang nagpapasahod sa inyo, mga amo niyo, yung mga boss ninyo, yung inyong po mga kasipagan sa loob ng church. Church! Sa loob ng church na ginagawa niyo, ito magpapasahod sa iyo. At naniniwala po ba kayo, kung yung sahod niyo sa labas, 500, 550, minsan niya 400, diba? 570, 600, yun lang yun. Sa Diyos, kaya niya i-multiply ng 2, 3, 4, 5, 10. 10. Yung kinikita niyo sa labas. Alam niyo po ba, na ang ibig sabihin po pala ng blessing ay divine favor. Unearned provision. Ibig sabihin ng unearned, hindi mo pinaghirapan. Ano nga, oh. Sabihin mo, mamers. Tuloy mo, wala na yung amo niya. Pero hindi, hinayaan ng Lord. Kaya wala pa rin siyang kitain. Sa araw-araw ng buhay, ganoon din sa ating mga sa ating mga kapatid. Na may mga instances sa ating mga buhay na hindi naman natin kagaya yan. Nakapag-aral, walang tuition. Hindi na kailangan magbayad ng tuition. Privilege ng Diyos yun. Grasya ng Diyos yun. Amen? Kasi naniniwala ko na lahat po na magka-college, lahat po na mag-aaral sa Jesus My Life, ang Diyos ang magpapaaral. Kasi naranasan din po natin yan. Amen? Ang Diyos noon nga, nung ako pa noon ng college, church, na-amaze ako. Wala ka na, mag-aaral ka lang, babayaran ka pa. Kasi nung nag-aaral ako, meron po ko scholarship na 40,000. Di ma-amaze ka? Sabi ko, mag-aaral ako, tapos babayaran ako ng 40,000. Ganun, kadakila at kapangyarihan ang
Diyos natin, na lahat nating ginagawa sa church, lahat nating on time na pagdalo, lahat nating laging pagdalo sa gawain, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsunod, pagbabago. Church, ang sabi ng salita ng Diyos, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinag-iratan. Kakainin niya. Kakainin mo at kakainin ko. Ito po yung salita ng Diyos, hindi po ito sa labas. Hindi po pinag-uusapan ng sa labas. Ang pinag-uusapan yung ginagawa mo sa Panginoon. Church, believe me, pag-usap po tayo gumagalaw sa Panginoon, may gantimpala. Sinabi ni Jesus Christ in Matthew 6:1. Pag-ingatan niyo daw po ng hindi pakitang tao ang inyong pagsunod sa tungkulin. At sabi doon, pag-ingatan ninyo ang hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Pero, kung hindi pakitang tao, kung kusa kang gumagalaw, kusa, sumusunod, tumadalo, nagbabasa ng Biblia, nananalangin, at bagbago para sa Diyos. Church, i-expect mo na tatanggap ka ng mga gantimpala na ilaan ng Diyos mula sa langit hanggang sa iyo. Amen. Amen? Kasi sabi doon, kakainin mo ang bunga ng iyong pinaghirapan. At anong paghihirap mo sa Panginoon? Ito po ito po yung paghihirap natin. Yung lagi nating pagdalo, yung on time nating pagdalo, yung masay. Alam mo sabi doon, di ba? Maalam na sumusunod, hindi nakasimangot. Kaya nga ako nagpapasalamat ako sa Lord. Napunta talaga ako sa praise alam niyo, bata pa lang ako, pangarap ko lang na mamasali sa worship team Diba? Yung ka lang di ba? God is good. Kasi nung bata pa lang ako, nangaagaw pa, naalala ko, nangaagaw pa ako ng mic dun sa lang. Kasi wala pang formal na nangaagaw pa ng mic dun sa mga, sa mga backup. Sintonado pa! Nagagalit yung mga kasi pwede mo ganang kumanta kasi sintonado bata. Pero alam niyo, pinangarap ko lang po nung ako'y bata na makasama po sa worship team. Pero praise the Lord! Hallelujah! Ito na po ang bunga ng paghihirap ko, ng pagdalo ko, pagsunod ko, pagpapakatuwa natin sa Lord. At isa na po tayong part ng worship team. Amen. Amen. Ganun din po kayo, church. Ano man pong pangarap niyo sa Panginoon, maniwala kayo. Kapag nakita ng Lord na maalab yung pagsunod ninyo, kasi namiss talaga ako sa lahat. Lord na, hindi tayo pinagtatrabaho ng Panginoon, nakakasunod tayo. Kasi yun po ang prayer ko noong 2019, Lord. Sabi ko, bigyan niyo po ako ng trabaho na ako po masusunod para makadalo pa rin po ako sa lahat ng gawain ng Panginoon. Hindi na naman natin, di ba? Basta alam ng Lord yung puso mo na totoo ng sumusunod, tuto pa rin. Aanihin mo, kakainin mo yan. Yung bunga na yung Panginoon sa Panginoon. Amen? Ano man po mga pangarap nyo, naisip nyo maniwala kay church na totoo pong may bunga ang pagsunod. May resulta. Di ba pag nagtanim ka, imposible hindi bumunga yan. Maliban na lang kung sa lantain yan, hindi talaga bumunga yan. Pero kung maalam kang nagtanim, kung totoo kang nagtanim, tsaka po na ang Diyos po ang magpapabunga dyan para kainin. Amen. Yan lang po. Ang maikli pong pangako ng Lord Church. Ulitin po natin. Lahat po natin ginagawa sa Panginoon ay aanihin din po natin. Hindi man ngayon, hindi man po bukas, pero isang araw, lahat po ng ating pong hiling, lahat po nating mga pangarap sa Panginoon. Maniwala kayo sa Panginoon Church. Pangako ng Lord, kakainin mo ang lahat ng ginagawa mong pagsunod, paghihirap, pagtatapat sa Panginoon. Sa oras lang, alam niyo sa oras pa lang, believe me, church, pagtapat kayo sa maliit na utos ng Panginoon, pagkakatiwalaan niyo kayo sa malaki. At pag nagpagtiwalaan kayo sa maliit na pagpapala, pagtitiwalaan din kayo ng Diyos sa malaking pagpapala. Marami pa akong gusto ipagpasalamat sa Lord, kaya lang kulang Tsaka na lang. Amen. Pero praise the Lord, sabi ko sa inyo, napakabuti si Lord sa akin, boy, na-enjoy natin ang pagsunod habang tayo kabataan sa Panginoon hanggang ngayon. Kahit na
tayo po ay patanda na, aminado na ako kasi yung mga maliit na tinuturuan ko ngayon, mas matangkad pa sa akin eh. Kaya minsan pag nakikita ko sila, sabi ko, wala Lord, ang tanda mo na pala talaga. Kasi yung 2 years old na hinahayon mo doon, ganito lang yun. Sabi ko sa kanya, naaalala mo ba ako? Pero sabi niya, ganito pa rin ito, itsura ko, pupunta ko sa kanila. Ganito pa rin ako. Kasi noong 2 years old lang siya, nakaliit. Nung nag-nail na siya, alam mo, ganito na siya, mataba pa. Hindi, basta malaki na siya. Sabi niya, Ate, di ba? Pumunta sa alam niyo sino ba yun? Basta si Ate, si Ate Princess. Hindi si Ate Princess basta si Ate Princess, naalala ko 2 years old lang siya. Nung nakita ko siya, nagganto na siya sa akin. Sabi ko, Ate, naalala mo ba ako? Di ba pumupunta ako dun sa bahay niya, nagba-Bible study tayo? Sabi niya, oo Ate, bina-Bible study ko ng ate ko, 2 years old. Eh, di ilang taon na ako ngayon? 17 years old na ako. Ay, 16 na pa. Talagang